Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 12, talata 1 hanggang 4. Si Jepta at ang lipi ni Efraim. Ang mga kalalakihan ng Efraim ay tinipon upang makipagdigma. Sama-sama silang tumawid ng Ilog Jordan at nagpunta sa Zapon upang kalabanin si Jepta. Itinanong nila sa kanya, "Bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa mga taga-Amon? Dahil sa ginawa mong iyan, susunugin namin ang bahay mo at itatambak ka namin doon." Sumagot si Jepta, "Kami at ang mga Amonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin. Kaya, itinaya ko na ang buhay ko sa pakikipagdigma sa kanila. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Bakit gusto ninyo akong salakayin ngayon?" Tinipon ni Jepta ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Efraim, sapagkat sinabi ng mga ito, "Kayong mga taga-Gilead, mga takas lang kayo mula sa Efraim. Nakikitira lang kayo sa Efraim at Manases. Ang mga taga-Efraim ay tinalo ng mga taga-Gilead." Amen. Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 12, versikulo 5 hanggang 8. Binantayan nila ang mga lugar ng Ilog Jordan na maaaring tawiran ng mga tao upang hindi makatawid ang mga taga-Efraim. Ang sino mang ibig tumawid, tinatanong nila kung taga-Efraim. Pag sumagot ng hindi, ipasasabi nila ang salitang Shibolet. Kung hindi ito mabigkas na mabuti, at sa halip nyon ay sabihing Sibulet, papatayin nila ito sa may tawiran ng Ilog Jordan. At nang panahong yaon, umabot ng 42,000 taga-Efraim ang kanilang napatay. Si Hefte ay 6 na taong naging hukom ng Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa sariling bayan sa Galaad. Nang mamatay si Hefte, si Ibzan na taga Bethlehem ang pumalit sa kanya bilang hukom ng Israel. Ito po ang mga salita ng Diyos. Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 12, versikulo 9 hanggang 12. At ang sabi, si Ibzan ay may 60 anak, 30 lalaki at 30 babae. Pinapag-asawa niya ang mga anak niyang babae sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan. Namuno siya sa Israel sa loob ng 7 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Bethlehem. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Elon na taga Zebulun. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 10 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Ayalon na sakop ng Zebulun. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 12, verse 13 to 15. At pagkamatay niya, si Abdon na anak ni Hilel na Petratonita ang naghukom sa Israel. At siya'y nagkaroon ng 40 anak at 30 apo na sumasakay sa 70 asno, at siya'y naghukom sa Israel na 8 taon. At si Abdon na anak ni Hilel na Piratonita ay namatay at inilibing sa Piraton sa lupain ng Efraim, sa lupain maburol ng mga Amalekita. This is the word of God. Amen.